Congresswoman PBA Party List Representatives Migs Nograles. Pakinggan natin. Na itong Pogo may basbas at may orders na pagpopondo dito sa reward system na galing sa Pogo sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. From Mayor. And meron din dito nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi niyo sa affidavit niyo. Paano niyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga pan ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang ayan, naprotektahan, kasama din po ba siya? All this and corroborate your statements. Tama po ba, Mr. Yes, Chair? Your Honors. Meron din AIDG. Kasama po. Tama po. Yes, Your Honors. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na na-establish naman po natin ang mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system. Pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entities siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po? Your Honors, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also, and especially Colonel, na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. So, ito, no, tama sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng quota sa pagbibigay ng mga orders, no? Mukhang at mga protection, sistema ng protect. Mukhang may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search mamamatay. At may sistema din na pinoprotektahan, parang katulad nitong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinoprotektahan. At may sistema ng quota, malamang galing to sa orders. May nag-order dito. At ang pinangalanan nyo naman, dito rin sa affidavit nyo, syempre, galing po to sa taas ang hepe nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman Joel, no? Na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no, kung ano-ano, as long as yun lang ang nakita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tukhang. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman to mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, Your Honor. At ito ang napangalanan naman natin
At nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na information from Mayor Navarro, Your Honor. So, direkta po na in-implicate ni Colonel Joby Espinido, si Senator Bato. Yan po sabi rito sa Impact Leadership. PNP is the biggest crime group in the country, sabi po ni Colonel Espinido. Bato accused of protecting a suspected drug lord. Sabi po niya, I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kerwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or cadres who have been receiving money from him. Sabi po ni Colonel Joby Espinido during the third joint public hearing of the House Quad Committee ngayong araw na to. Si Bongo, sabi niya, yun ang pinanggagalingan ng Pogo Money. Sabi dito, Intel funds Pogo Money in Duterte's drug war, quota and reward system. Bongo tag as funnel. So, anong nangyari? Ang tawag na ng Impact Leadership kay Bongo, Bong Pogo. Naging Senator Bong Pogo na. You see? O, ito yung portion ng pagtatanong ni Congressman Romeo Acop. When you signed your affidavit, you are aware of the consequences because doon sa mga statements na sinabi mo dito sa affidavit, kung nakinig ka doon sa mga sinasabi ng mga membro ng committee na ito, mabibigat po yung binitawan nyo pong statements dito sa inyong affidavit. So, you are aware of the consequences before you signed your affidavit. Yes, Mr. Chair. Thank you. Now, kung titignan natin, matanong ko po kayo, sa tatlong assignment po ninyo, nasa listahan po kayo ng drug list. Bakit po kaya? Sa lahat ng assignment mo na sinabi mo, Alguera, Ozamis, at saka Bacolod, palagi mong sinasabi, nakakasama ka palagi sa drug list. Bakit po kaya? Nung umpisa, Your Honor, Mr. Chair, mag-question ako sa sarili ko, bakit? Kaya sa testimony ko kanina, one time sinabi ko sila ni President Apat at Binaliktad siya po. si Chief Whitney Bato at the time na bakit isinali niyo ako kung sabihan niyo na lang ako kung hindi niyo gusto para hindi ako malagay sa alanganin na ilista niyo ako. So yun ang pag-intindi ko, Your Honor, Mr. Chair. But pagkatapos na sa sitwasyon na assignment ko, I really make an siguro analysis, Your Honor, na galit sila sa mga nabangga ko, yung mga nabangga ko, mga tao nila. There is one time, Your Honor, Mr. Chair, na nagsabi sa akin na that is job games of the general. Isali ka yung credibility mo sirain para yung credibility mo na nag-file ng complaint sa mga officers at saka yung dinisban mo ng mga grupo, hindi na credible yung pagsasalita mo kasi kasali ka pala. So yun ang pag-intindi ko, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. And doon sa Alguera, ang prominente na insidente yun is yung surrender ni Kerwin Espinosa at pakapatay ni Mayor Rolando Espinosa. Tama? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. At sinabi mo rin sa iyong affidavit na nagtataka ka kung bakit nung nakuha si Kerwin Espinosa, ikaw naman na nagsimula ng operation against him, hindi tinurn over kagad sa iyo. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Hindi mo tinanong bakit? Your Honor, Mr. Chair, ako ay junior officer lang. Cannot afford, Your Honor, pag mga high-ranking officer na sabihan mo na bakit hindi, Your Honor, Mr. Chair. It's very obvious sa lahat ng mga officer na magsasabi na, Job,
ikaw sana ang maghawak para matapos na yung mga cases na pag-confirmation sa ganun lang, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Joy. When cases were filed against Kerwin Espinosa, right? Yes, Your Honor, Mr. Chair. May I know what unit filed the cases against him? Yung sa illegal drugs, Your Honor, na na-search natin yung sa bahay nila at saka firearms, and one responsible for filing of complaint against Kerwin Espinosa and Mayor Espinosa is the CIDG, and joined with the Provincial Intelligence Office, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And you also stated that na-acquit si Kerwin Espinosa and is now in Leyte. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Na-dismiss lahat yung kaso na final laban sa kanya. According sa result ng media, Your Honor, and yung documentation na may release order na daw siya kasi na-dismiss lahat ang mga kaso niya. Thank you. And he is now in Leyte. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. And still operating. Hindi in lang an illegal mag-operate, drug business. hindi lang mag-operate, Your Honor, kasi he is running now for the mayor in Albuera. Thank you. Now, Yes, sir. we go to the father, Mayor Rolando Espinosa. Yes, Your Honor. Yes. Mayor Espinosa surrendered to the Chief PNP, then General Bato de la Rosa. Tama? Yes, Mr. Chair. And then, eventually, the mayor was turned over to your custody. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Now, when he was turned over to your custody, ano po ang instruction sa iyo? Joby, tulungan mo si Mayor Espinosa, proteksyonan mo siya. Kasi magsasabi siya ng marami sa inyo. So, yun, natandaan ko, Your Honor, Mr. Chair. And marami po ba siya talagang sinabi sa inyo? Marami, Your Honor, Mr. Chair. Yan yung sinasabi po ninyo na magsabi siya ng mga listahan ng mga police officials na nasa listahan na kumukuha ng kuwan sa kanya pera. Yes, Mr. Chair. Tama. And would you still have those documents? Na file ko na, Your Honor, Mr. Chair, yung sa different department ng government natin kasi nag-file tayo sa Ombudsman, sa RIAS, but the folder, the original, before I assigned in Uzamis, I turn over it to my provincial director in the person of Colonel Franco Simborio, Your Honor, Mr. Chair. But may I know if you know what happened to all those cases na na-file? Exonerated, Your Honor, Mr. Chair. Lahat? Lahat. Now, may I know why the late Mayor Rolando Espinosa was taken out of your custody? Number one, Your Honor, Mr. Chair, Mayor Espinosa, mayroon siyang reservation sa sarili niya. Nagsabi siya sa akin na, Sir, wag mo lang ako i-turn over kasi papatayin talaga ako. So, ang ginawa ko, Your Honor, Mr. Chair, nag-request ako for a motion for custody sa judge doon sa Baybay. In which ang judge naman, verbally, nag-usap kami na aproban niya next week. Pero nandoon na si Mayor sa kulungan. Nung Saturday na yun, hindi pa dumating ng Monday, tinira na si Mayor Espinosa. So, nauna na-transfer siya sa Baybay Leyte Yes, Your Honor. before you filed your motion na to take custody of the late Mayor Espinosa. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And then, what transpired was, correct me if I'm wrong, nagkaroon ng search doon sa Baybay Chill, Your Honor. jail. Tama, at allegedly nagkaroon ng enkwentro. Yun ang sabi nila, Mr. Chair. Walang report yun? Mayroon, ginawa man yun na investigation sa Senate, Your Honor, Mr. Chair, but yun ang nangyari daw na may baril at saka may drug si Mayor Espinosa. Now, paano makakalaban ng isang preso? Unang-unang tanong pala, paano nagkaroon ng baril yung isang preso sa isang jail?
Ano sa tingin po ninyo? Your Honor, Mr. Chair, may mga interview ako na I am very bold and brave to say that Mayor Espinosa talagang tinabaho lang ng walang kalaban-laban. Kilala ko na si Mayor Espinosa, mabait na. Siya nga, Your Honor, Mr. Chair, ang maglilid ng worship sa amin sa police station every 4 o'clock, 5 o'clock in the morning. So you're of the opinion na kasama po siya dun sa EJK ng mga drug lords. Perhaps, or maybe, Your Honor, Mr. Chair. Tinatanong ko lang naman yung opinion ko eh. May kung alam po ninyo, kung anong unit yung nag-operate or nag-serve ng search warrant sa jail na yon? Criminal Investigation and Detection Group, 8, Your Honor, in Region 8, Region 8. Tacloban. Regional 8 Office. Yes, lead by Colonel Marvin Marcos, Your Honor. Marvin Marcos, Your Honor. Marcos. And Colonel Marvin Marcos is still in the service. Yes. He Yes. promote after, Your Honor, Mr. Chair. He was promoted Yes, Your Honor. thereafter. Yes, Your Honor. Thank you. Now, let's go to your assignment sa Ozamis. Bakit nasabi mo na parang inassign ka ron para mapatay? Your Honor, Mr. Chair, for the information naman sa lahat, Paruinog is an organized crime group for almost 30 to 40 years. Leader ng Coratong Malileng. Malileng, Your Honor, Yes. Mr. Chair. So, ang nasa isipan mo, pinadala ka ron para mayari ka ng Coratong Malileng. Yes, Ganun Your po ba? Honor, Mr. Chair. Yun ang tingin sa'yo? Yes, Now, Your Honor. when you were assigned there, what were your instructions given by your superiors? Ganun lang, Your Honor, Mr. Chair. Joe, sige, ikaw lang bahala. Kung trabahuin mo dyan sa Ozamis. Kasi, isog ka ba? Parang ganun, Your Honor, Mr. Chair. Pag-intindi ko naman, kasi ako ang implementor, ako naman ang managot, ako ang nakulong kung mangyari na hindi ko gawin ang tama. So, yun talaga ang in-observe ko, Your Honor. That's why dumating ng 6 months, 5 to 6 months ang nangyari before nag-join kami ng CIDG team para sa search warrant. Who was then the mayor of Ozamis when you were assigned there? Mayor Aldong Paruhinog, Your Honor, Senior. Mayor na siya noon. Yes, Your Honor. Oh, hindi siya barangay captain. Hindi, Your Honor. Ang anak lang niya ang Vice Mayor, si Nova Princess Paruhinog. Yes, yung babae. May know where she is now? Nasa kulungan pa ba? She is convicted, si Nova Paruhinog. Kaya Your nga, Honor. nasa kulungan pa. Nasa kulungan, Your Honor. Oh, thank you. Life sentence. Now, there was an operation by shall we say, neutralize the Paruhinog family. Were you the one who operated or who implemented it? The CIDG, Your Honor, Mr. Chair, ang nag-apply ng search warrant, joint lang kami ang local police ng Ozamis City, Your Honor. So, kasama ka. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Now, may I ask you, as a police officer, in accordance with your POP ba, yung pag-operate? When I say POP, Police Operational Procedures, Yes, Your Honor, Mr. Chair. did you do it in accordance with your Police Operational Procedures? Yes, Yung search, implementation of the search warrant, 6 yata yun? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Bakit 15 o 15 or 16 ang napatay? Why? That is simultaneous implementation of search warrant, Your Honor, Mr. Chair. May sa ibang side sa anak, si Nova Paruhinog, may dalawa na namatay yung security, isa ang buhay. They are all fully armed of long firearms, M16. At saka sa farm ni Mayor Aldong Paruhinog, farm ni Ardot Paruhinog, at saka sa mansyon ni Ardot Paruhinog, may namatay. Hindi lahat yun sa
bahay ni Aldong Paranghinog, Your Honor, Mr. Chair. So lumaban sila. They refused to obey yung search warrant. Yes, Your Honor, Mr. Chair. In fact, may police investigator na kasama ko doon sa first vehicle, una ang natamaan before we drop from on board of the vehicle, siya ang unang natamaan. At saka doon na, Your Honor, Mr. Chair, ang exchange of fire sa going to security ni Aldong Paranghinog, Your Honor, Mr. Chair. Thank you. Let's go to yung famous na statement mo, paragraph 34. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Ang ibig po bang sabihin, yung Chief PNP ang Lord of crime? Kasi pag sinabi mo na yung PNP ang isang crime syndicate, ang big boss niyan ay yung Chief PNP. Siya ba ang big boss ng criminal syndicate known as the Philippine National Police? Your Honor, Mr. Chair, I don't want to make any statement that the PNP itself is organized crime groups, but ang Chief PNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat, galing sa kanya lahat ang instruction. During the time of what? Of who? General Bato, Your Honor, General Mr. Chair. De La Rosa. So, nung panahon na yon, when you say that the PNP is the biggest crime group in the country, ang leader ng crime group na yon ay si General De La Rosa. It may be, Your Honor. I'm not preparing for the PNP. Tinatanong kita dahil yun ang statement mo eh. Diba? From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Who is the leader of the PNP, which you consider as the crime group? Hindi ba yung Chief PNP? Yes, Therefore, he is the Lord. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Tama? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Would that be a correct conclusion of mine? I am with you, Mr. Chair. Thank you. Yan mga kababayan, ikinanta ni Colonel Espinido, mismong si Bato at si Bongo